Magandang araw! Ang ibabahagi ko ngayong araw ay nakapaloob muli sa ating asignaturang pagbasa at pagsusuri ng iba't ibang teksto tungo sa pananaliksik. Ito ang Aralin 4, Tekstong Naratibo. Bago nating tuluyang talakayin ang tekstong naratibo, magbalik-aral muna tayo sa mga unang teksto na natalakay na natin. Muli, kapag sinabing tekstong informatibo, ito ay tekstong naglalahad ng impormasyon. Ikalawa, tekstong deskriptibo, ito naman ay tekstong naglalarawan. Tekstong persuasive, ito naman ay tekstong may layuning manghikayat. Ngayong araw, katulad ng binanggit ko kanina, ang ibabahagi ko na sa inyo at tatalakayin natin ay tekstong naratibo. Ang tekstong naratibo ay uri ng teksto na nagsasalaysay ng mga pangyayari. Ito rin ay naglalahad ng karanasan, pangyayari at kwento ng isang tao o mga tauhan. Sa tingin ninyo, ano yung pinagkaiba ng karanasan, pangyayari at kwento? Husay, kapag sinabi nating pangyayari, tandaan na ito ay nangyari pangkalahatan. Kapag naman sinabi nating karanasan, ito ay personal na at kinapalolooban ng damdamin. Ibig sabihin, ito na yung point of view ng isang tao doon sa nangyari or doon sa pangyayari. At kapag naman sinabi nating kwento, ito naman ay pangyayari plus karanasan. Muli, kapag sinabi nating pangyayari, ito yung isang nangyari na para sa lahat, pangkalahatang termino. Kapag naman karanasan, ito na yung point of view ng isang tao. At kapag naman kwento, tandaan na ito ay pinagsama lamang na pangyayari at karanasan. Para mas madali ninyong maunawaan, narito ang isang halimbawa. Magbibigay pa ako ng isang halimbawa para higit ninyong maunawaan ng pangyayari, karanasan at kwento. Sa pangyayari, may exam ngayon. Karanasan naman, yung ibang mag-aaral nakakuha ng mataas na score, yung iba naman nakakuha ng mababang score. Kapag pangyayari, ito ay isa lamang. Isa pero nangyari sa lahat. Pero kapag karanasan, iba-iba na to kasi nagdedepende na to sa tao. Katulad ng binanggit ko kanina, yung iba mataas yung score, yung iba naman mababa. Isa pang halimbawa, sa pangyayari, tanghalian o kumain ng tanghalian. Sa karanasan, ang ulam ko ay gulay, yung iba naman karne. Katulad ng binanggit ko kanina, karanasan nagdedepende na sa tao, iba-iba na. Ang tekstong naratibo ay karaniwang may simula, gitna at wakas. Tandaan natin na kapag tekstong naratibo, kailangan may organisasyon, kailangan may pagkakasunod-sunod. Hindi pwedeng mauuna ang gitna bago ang simula. Kailangan na uunawaan, na iintindihan. May mga pagkakataon din naman na simula at gitna lang kasi hinahayaan na ng manunulat na yung mambabasa yung magbibigay ng wakas. Gamit yung mga impormasyon na ibinigay natin kanina, halina't gumawa tayo ng isang halimbawa ng tekstong naratibo na binubuo ng simula, gitna at wakas. Basahin natin ng sabay-sabay. Nang dumating ang bagyong Ondoy sa aming lugar, madilim ang kalangitan at malakas ang hangin. Halos hindi makita ang daan dahil sa buhos ng ulan. Alam kong magiging mahirap ang araw na iyon. Gitna, nakaramdam ako ng matinding takot habang nakikinig sa malakas na tunog ng ulan at ihip ng hangin. Naiisip ko ang kaligtasan ng aking pamilya at ng aming bahay. Maraming kalsada ang napuno ng tubig at may mga sanga ng puno na bumagsak sa paligid. Laking gulat ko nang marinig ko ang balita na maraming paaralan at opisina ang nagsuspende ng klase dahil sa bagyo. Para naman sa wakas na bahagi, kaugnay nito, nawalan ng pasok sa lugar namin. Bagaman natakot ako at nag-alala, natuwa rin ako na ligtas kaming lahat at nakapagpahinga ng maayos sa bahay. Sa huli,
Natutuhan kong maging handa sa anumang sakuna at pahalagahan ng kaligtasan ng pamilya. Ang tekstong naratibo ay naglalayong una, magkwento o magsalaysay, ikalawa, magbahagi ng karanasan, ikatlo, magbigay aral o mensahe, ikaapat, magpukaw ng damdamin ng mambabasa, at panlima ay magbigay aliw o inspirasyon. Narito ang isang halimbawa, ang alamat ng pinya. Sa ating naging face-to-face na talakayan, mayroon kayong isang kamag-aral na nagbahagi ng alamat ng pinya. Hindi ko na to ibabahagi dito sa video kasi magiging mahaba yung video. Ngayon naman, dadako na tayo sa elemento ng tekstong naratibo. Mayroong 5 elemento ang tekstong naratibo. Ito ang tauhan, tagpuan, banghay, tunggalian o suliranin at tema. Para sa tauhan, ang tauhan ay mga gumaganap sa kwento. Ito ay maaaring maging tao, hayop at bagay. Sa alamat ng pinya, sino-sino kaya ang mga tauhan? Maaari mo bang ilagay sa comment section ang iyong kasagutan? Mayroong 2 uri ng tauhan. Ito ang pangunahing tauhan, ito ang sentro ng kwento. Para naman sa ikalawang uri ng tauhan, ito naman ang pantulong na tauhan. Ito ay tumutulong sa mga pangunahing tauhan. Malaki ang tulong ng pantulong na tauhan sa kwento dahil ito ang dahilan kung bakit umuusad ang kwento. Para naman sa ikalawang elemento, narito ang tagpuan. Anak, tandaan natin na kapag sinabi nating tagpuan, ito ay tumutukoy sa panahon at lugar kung saan naganap at kung kailan naganap ang kwento. Halimbawa sa lugar, paaralan, tahanan at kagubatan. Kanina, nadaanan natin ang alamat ng pinya. Saan kaya ang tagpuan sa alamat ng pinya? Maaari mo bang ilagay ang iyong kasagutan sa comment section? Ang ikatlong elemento naman ng tekstong naratibo ay tinatawag natin na banghay. Ang banghay ay ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Ang banghay ay nahati sa 5 bahagi. Ang una ay simula. Ito ay tumutukoy sa pagpapakilala ng tauhan at tagpuan. Kanina, sa alamat ng pinya, muli, paano nagsimula ang kwento? Saan nangyari at sino-sino ang mga tauhan? Sumunod, para naman sa saglit na kasiglahan, ito ay tumutukoy sa pagsisimula ng paglabas ng problema o suliranin sa kwento. Ang sumunod naman ay kasukdulan, dito nangyayari ang pinakamataas na tensyon sa kwento. Para naman sa ikaapat, ito ay kakalasan. Dito unti-unting nalulutas ang suliranin. At panglima, wakas, dito na nakikita ang resolusyon, gayon din ang aral sa kwento. Para naman sa ikaapat na elemento ng tekstong naratibo, narito ang tunggalian o suliranin. Ang tunggalian o suliranin ay ang problemang kinahaharap ng tauhan. Mayroon tayong iba't ibang uri ng tunggalian. Ito ang tao laban sa tao, tao laban sa sarili, pangatlo tao laban sa kalikasan, at pang-apat tao laban sa lipunan. Ang panghuling elemento naman ng tekstong naratibo ay tema. Ang tema ay nangangahulugang pangunahing ideya o kaisipan ng kwento. Maaari itong pagmamahal, sakripisyo, pagtatiyaga, at pamilya. Kayo anak, kung tatanungin ko kayo, ano-ano na ba yung kwento na nabasa, napakinggan, napanood ninyo? Anong tema ang makikita sa mga kwento o mga palabas na iyon? Narito ang iba't ibang halimbawa ng tekstong naratibo. Una, maikling kwento, ikalawa, nobela, ikatlo, alamat, ikaapat, epiko, at panlima ay pabula. Ang una ay maikling kwento. Ito ay isang maikling naratibo na naglalahad ng iisang pangyayari o karanasan ng tauhan. Karaniwan itong may simula, gitna, at wakas. Ang maikling kwento rin ay kadalasang matatapos sa iisang upuan lamang dahil iilan lamang ang tauhan nito at isa lang ang suliranin. Ang ikalawang halimbawa naman ng tekstong naratibo ay nobela. Ito ay inilalarawan bilang isang mahabang kwento na naglalahad ng buhay,
karanasan at pakikipagsapalaran ng mga tauhan sa mas malawak at mas komplikadong banghay. Kapag sinabi nating nobela, tandaan natin na marami na itong tauhan, gayon din marami ng tagpuan. Kasi 'di ba sa maikling kwento, iilan lang. Dito sa nobela, marami na po. At mas mahaba din ito kumpara sa maikling kwento. Ang sumunod naman ay alamat. Ang alamat ay kwento na nagpapaliwanag kung paano nagsimula o nagkaroon ng isang bagay, lugar o tradisyon. Ito ay karaniwang may tauhang hayop at tao. Ang alamat ay dapat din na naglalaman ng lesson o aral. Ang sumunod naman ay pabula. Ito ay maikling kwento kung saan ang mga hayop, bagay o elemento ng kalikasan ay kumikilos na parang tao, karaniwang may aral o moral lesson. Anak, tandaan natin na kapag pinag-usapan natin ang pabula, ang tauhan nito ay hayop lamang. Dito na nagtatapos ang Aralin 4, tekstong naratibo. Sana ay maging maganda ang resulta ng inyong pagsusulit. Salamat mga anak!